Wala. Galing ko ang mga bata sa pagilong. Lingkod mo sa mga lingkuran. Okay. So, dili ko sa ba, dili siya skulahan. Simbahan niya siya. Tapos ka mo sa inyong lingkuran, nag-aanak ko kaspito ang Ginoo. Nag-aanak ko kaspito ang Ginoo. May kini ang dapat diin ang Ginoo mo ay natong isimba. Amen? Okay. Pinaki sa tabang sa mga inahan, mga nanay. Alam ko, sa mga adili nanay, Happy Mother's Day! Ay, mga mothers, natawang mag-iksunan, ikahinan din mo o adlaw para sa pagpasalamat sa inyong pagkainahan. Okay? Salamat nga niinin ang tawa tungod sa mga mother, tunay mga anak. Okay? Dili mo kung pwede mga anak ang father. Dili ang mother ang year. So, niinin ang tawa mga eksunan, ang atong mensahe with the connection of Mother's Day. Sakti ko, i-sipo kayo mga eksunan na ang mga mothers, niinin ang tawa, at kung sila tagaan ng pasidugo, tagaan na siya o mga pasalamat sa mga pag-antos nila sa pagsabak o sa pag-amuma sa ilang mga anak, mga isyon. Kalihog lang po mga bata, kalihog yun. Okay. Dili gusto nga doon samtang magwali ka, magsimba ka, mag-isyonan. Dili gusto nga doon na yung ganang manha. Amen? Kaya kung muna manha, wala na yung mahimo na itong saan yun? Wala mahimo na itong pagkumatang sa pulong sa Ginoo. Okay, mag-ampo sa tamang kaisunan. Dili lang ito na mo katidugon, mag-ampo na tayo sa Ginoo. Among dalay kong kamahanin ng adlaw, among ang ipasalamatan, nining panahon na pinagi ni Kristo na bugtong anak. Nini alam mo, Lord, ang mga pasalamatan sa ihog sa balang Espiritu sa matapos sa anak mo karon na imong mapulong mahimo kini tinuod sa among kinabuhi. Ang imong mapulong among dawaton Ginoo makaayo kini sa among espirituhan ng kinabuhi. Among pasalamatan o among ipasidunggan, Lord, dili mo among pulong. Salamat sa kongregasyon. Salamat sa daghang mga bata Ginoo nga miduol diha kanimo, Dios. Salamat sa mga ginikanan, salamat sa mga young people, salamat sa mga young things. Salamat mga tanan kini imong kapubuton. O nini adlaw ang mga gipasalamatan dili mo pulong in the name of Jesus. Amen. Amen. So pamati ko mga kaisunan sa pulong sa Ginoo. Why? Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, the words of God. Ang pagtuong maabot sa diha na pamati ka. Amen? Hindi lang pareho, no? Okay. Goodness. One of the fruits of the Holy Spirit is goodness. Sa Bisaya ka ng goodness, pagka maayo. Maayo ka ta? Amen. Sa hindi tumayo, amen. Wala nga itong pagka-natural na pamatasan. Amen? Sa hindi na ito ma-apply, tinitawag ko, one of the fruits of the Holy Spirit is goodness. Ano man mga kaisunan, tungod kay, matag sa kanato, ano na kita gitawag o natural na mga kinaiya. So, hindi naglawa mga kaisunan, tugutan nato karon na the word goodness na
i-quit sign nato mga igsunan sa mga mothers, sa mga inahan. Ay po sila inahan tungod kay doon na sila mga anak. Dili sila mahimo inahan, huwag sila mga anak po, anak. So, atong pasahod ang Biblia mga igsunan, Propeta Amos, chapter 14, verse 14. Isaya mga igsunan, para masabta na to. Pangitaan ninyo ang anong rin ang silkod? Pangitaan ninyo ang maayo. Amen. So, dito ting atong mensahe, goodness. Pangitaan ninyo ang maayo. Buti pasabot ng kaigsunan, kita dili maayo. Hello? Di kita maayo, ang Biblia nagsulti, pangitaan ninyo ang maayo. Kita kay maayo lang tas mga taong maayo na to. Ang Ginoo, maayo siya sa dili maayo. Umayo po siya sa mga maayo. So, kining adlaw makaisyon ng bulong sa Ginoo, pangitaan ninyo ang maayo o dili ang dautan. Pati tanaw mo dito sa likod ng kaigsunan, ini akong isulti natin sa screen. So, dili mo mag-isod sa pag-take note ang kaigsunan tungkol kay nani sa atong screen. Pangitaan ninyo ang maayo o dili ang dautan. Aron ka mo mga buhi. Amen. Amen. Sa ako pa ay ang mga maayong butang maghahatag og kinabuhi. Amen. O sa inyo ni ana si Jehovah. And the word Jehovah is Biblia mga which means Lord. Nasa atong pas pinisa Ginoo. Sa inyo ni ana si Lord, si Jehovah, ang Diyos sa mga kanon, mag-auban kaninyo, ingon sa inyong ipamulo. So, akong pangitaon ang maayo. Dili na to pangitaon ang dautan. Likaya na to ang dautan. Likaya na to ang mga butang na dili maayo. Aron, mga buhi ta. Sa ito pa, ang nagabuhan o dautan, padulong sa kamatayon. Okay. Galatians chapter 6 verse 10, naging dinhi, therefore, as we have opportunity, let us do good. Do good. Sa English na siya. Maghimot ang mga maayong butang to all people, especially to those who belong to the family of believers. Kung binisay mo din mo na siya mga kaigsunan, o sa tinahanglan ka, magngita ta o kahigayunan na maghimo ta o maayo sa tanang mga tao. Labi na yun sa pamilya sa mga magtotoo. Amen? Maayo man ka sa mga tao hindi pagtotoo, maayo man ka sa mga hindi unbelievers, pero mga kaigsunan ang bala ang kasulatan ng sulti, magmaayo ta sa mga tao nga naas Ginoo. Kauman nimo, kauman nato, kauman natong tanan, diha sa pag-alagad mga kaigsunan. Kung ako tanawon ang Biblia, the Greek word for goodness, nanay laong kaayong kahulugan mga kaigsunan. One of the fruits, ika-6 na fruits of the Holy Spirit, doon na laong kaayong kahulugan kanang kitawag o goodness. The word goodness from the Greek word, kung basahon na sa mga Griego, mga kaigsunan, kitawag ka na siya o akatusone. Akatusone. Naringi ang tanong na pag-pronounce, no? Akatusone. Kung Greek ka, magsunti ka mga Griego mga kaigsunan. It generally describes a quality of moral excellence. Agathosone, which means goodness, Bisaya pa, pagkamaayo,
kalidad ka na siya mag-aksyonan sa gitawag sa English o moral excellence. Okay, moral excellence, kindness, uprightness of heart and life. Kung imo nang bisayon mag-aksyonan, the word moral which means matarong. Ang pulong excellence, gitawag ka na siya o pagkamayo. Kung sumpayon mo na siya, pagkamatarong na pagkamayo. Kindness, kaayo. O uprightness, gitawag ka na siya o pagkamatarong. Buti masabot na ang apato sone, ang kahulugan na siya magkaigsunan, pagkamatarong sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. Mao ba na ang bunga sa Espiritu na amay na itong panginahon na kaigsunan. Handong mo na ito diha sa Diyos. Kaya ang muhatag sa bunga, di man kita. Ang muhatag sa bunga, mauman si Ginoong Jesus. Amen. Kaya kung nagpangita ka o mayo, makaisunan, ganun naman ang usang kakahoy mamunga sa lihanan makadikit ang iyang sanga sa pulungan. Kung makadikit ka sa sanga na mausig kita sa pulungan na mausig Ginoong Jesus, ang imong sanga mamunga. Di naman kinahanglan mag-ampo ka pa. Ibuta ko ka ng lita, nagtanong kagmang ka. O kung niya, may mga, Ginoo, ini akong magka. Pamunga, makabunga kinig nangka, makabunga kinig mangka. Hindi pwede na siya. Kung magtanong kagmang ka, di sa kuway ampo-ampo mag-aksyonan mo, abot ang panahon na tagaan siya o bunga tungkol kay nakadikit sa sayutan mag-aksyonan. Kung ang imong kinabuhi mag-aksyonan, matagpas Propeta Amos 14:14, imong gipangita ang maayo, nakapakita ka o nakakita ka sa isaktong patupuranan sa imong pagtuo. Sa dihan nakita ka sa imong tinuod na patupuranan sa imong pagtuo, mabuhi ka. Mabuhi ka. Kaya kung dautan ang imong ginahuna-una, moabot ang kamatayon. Now, protection na. Kini adlaw Mother's Day with you siya. So lang sa dito mother. Pero kini adlaw makaigsunan para kini sa mother. Sa kong asawa, Happy Mother's Day ma'am. Para na sa siya ni adlaw. Para kanin yung mga mothers, mga mother, makaigsunan. Proverbs chapter 1 verse 7 to 9 relate to God, and they are all intensely practical. Practical kaayo mga eksunan ang Proverbs. Masama ito, bisa ako nagigiligi, sagaran ako nagigibisaya para di na tradisyon na atong i-translate. Verse 7, ito din ang pagkahadlok kang Lord. Hindi mo Lord mo na. Ang pagkahadlok kang Lord, mao'y sinugdan sa hibalo. Kung in English na siya mag-eksunan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung sa maning kahadlok may diskutan, sa mabasa ko sa katao na mahadlok sa nangigit, sa mabasa sa katao na mahadlok sa wapak, sa mabasa tao na mahadlok siya sa mananautan. No! Hindi ka maong kahadlok mag-eksunan, kahadlok ni siya na talahulon. Mutahon kas makagagahong. Doon na kay kahadlok, doon na kay pagtahod sa atong lamaw yun nga makagagahong sa tanan. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nga bitaw nga ang mga tao walay wisdom because dili siya madlokon sa Ginoo. Apan ang mga buang nagatamay sa kaalam o pahamangno. Verse 8, alam sa mga anak. Okay? Anak ko,
anak ko, pamatia ang pagpahamangno sa imong amahan. Okay, mga anak, pamatia ang pahamangno sa imong amahan. Ug ayaw pagbiyae ang pagtulunan sa imong inahan. So may kalainan sa amahan o sinahan dinhi. Ang father, naghatag siya mga instructions. Mao ni, mao to, himo ani, himo instructions. Pero ang inahan makaigsunan lahi. Lahi kayo sa inahan. O sa inyo dinhi, ayaw pagbiyae ang pagtulunan sa imong inahan. Do not forsake the teaching of your mother. So your mother, as a teacher, bisa po pa na siya magkahuman o eskwela. Bisa grade 6 na siya magkaigsunan. Bisa grade 5 siya. Ang imong inahan, maoy una nimo magtutulong. Amen. Matagahan. Yes, God. Salamat po na namiwali ka po sa inyo mga inahan. Kamo'y unang magtutudlo. Mga kaigsunan doon na to niya, kung sa inyo dito, ako kay manulong sa inyo, kung sa inyo ditudlo. Nay, paagi mga kaigsunan, giunsan niyo pagtudlo ang inyong mga anak. Okay, karon mga kaigsunan. Kay sila maingon sa usa ka purong-purong ulang sa grasya sa imong pulong o kulintas sa imong lihok. Sa ato pa, si tatay o si nanay, si papa o si mama, si daddy o si mami, maoy purong-purong sa ulo sa mga anak o kulintas sa inyong mga lihok. Amen? Mao ka na mga kaigsunan na ayaw yun o sukol sa inyong purong-purong. Ayaw yun sukol sa kulintas. Ikulintas ninyo ang inyong inahan, ang inyong amahan, ipurong-purungan mo ang purong-purong nga mao ang amahan o ang inyong inahan, mga kaigsunan. Diba? Yung nag-insa ka ng anak man ng Pedro, di ba? Anak man ni Mauton. Mga kaigsunan, kinsa man ang pagkaanak ka? Anak maguna ni Mauton. Saan pa mga kaigsunan, ang inahan, maoy purong-purong o kulintas sa iyang mga anak. Okay? Tanawa ang kulintas ninyo mga kaigsunan, kamong mga anak. Dagko ka ng kulintasa, dagko ka ng purong-purong. Kung sa mga klase yung purong-purong, kulang pa na siya ang tulo. So tanaw na ito karong mga kaigsunan, ang Biblia po sulti, kung sa yun din ang purong-purong, kung sa kanyang kulintas. Now, first of all, we'll talk about the goodness, the submissiveness of children. Sagot na, submissiveness of children. Sabi sa'yo ng submissiveness, pagpasakop sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Kinahanglan nga kamo, mga anak, magpasakop mo sa inyong mga ginikanan. Amen. Amen. Salamat kayo na patay inahan. Ako kanadlaw ko kayo sa labi na bugas ko dito, kadilig ko dito. Na ako'y tanawang ng Jessica Soho, kagawitaw. Sutong naman. Reunion ni Jessica Soho. Kaya na ay anak na wala niya makita, ang iyang inahan sulod sa 40 years. Ingon dahil siya nga, bahala na lang na tigulang na ko, kasi kay makita na ko ang akong inahan. Diba? Ay, naa-dili sa akong sulod na kung dili na ko makita na dili kaya siya kumplito ang akong pagkatao. Mga kaigsunan, ang atong gitawag og submissiveness or pagpasakop
sa mga anak diha sa mga ginikanan. Atong pasahon mga kaibigan. Verse 8, God calls sons and daughters. Ang Diyos nagatawag og mga anak na lalaki, mga anak na babae, to be submissive to their mothers and fathers. Verse 8, Hear my son, your father's instruction, and do not forsake the teachings of your mother. Now, kaigsunan, ang Proverbs 8, 1:8 na kaigsunan, kanang the word my son, ika ka na siya sa original na pulong. Ang Biblia wala na sulatan sa English. Ang Biblia wala na sulatan sa mga Bisaya. Sa Tagalog, ang Biblia isulat na siya sa tulog ng mga lingwahe. Okay? Kapasamtan na to, ang Old Testament, isulat ka na siya sa pinulungang Hebrew. Ang New Testament, isulat na siya sa Griko. Pero doon ay part sa Old Testament, isulat ka na siya sa gitawag ng mga pinulungan ng Aramaic. So, mga kaigsunan, the word son, my son, from the Greek word rendering of the Hebrew word ben. Ang pulong ben, yung isa ba yung ben din yung ben? Anang doon na siya anak na lalaki, kung ang pangalan Ben. Pinulungan ka ng Hebrew na buti pasapot na son, anak. To emphasize a familial and instructive relationship between the speaker and the listener. Example, the word son, nag-isgot ka na siya o sa pinulungan Hebrew o Ben, na nag-emphasize ka na siya sa gitawag kong relasyon sa speaker o sa listener. Kinsa may speaker din niya. Ang speaker mao ang mother o father. Ang listener ang sons and daughters. Gitawag siya o Ben. Gitawag siya o son. Okay? Inana ang Biblia magkaigsunan, klaro kayo ang iyang pagpasapot sa atong kinabuhi magkaigsunan. Now, encourages the son to heed nga magkapamati sa instruction samahan o dili pagabiya sa mga pagtulungan sa iyang inahan. Ephesians chapter 6, verse 1. Among mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini kamatanon. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So ayaw yun o subak-subak sa inyong inahan. Amen. Ayaw subak-subak sa inyong amahan. Kasi kung sa manay, matasan sa iyong inahan, kaya inahan, hindi mo na siya muna. Kasi kung sa matasan sa iyong amahan, hindi mo na siya. Ikaw na kamakot mo na matasan sa iyong inahan. O, ayaw ka mo na isuunan. Ikan ka dito. Tanawa ang imong pagkatao. Ikan ka dito, liwat ka sa iyong inahan. Kaya kung imong inahan, mo ito batasan, mo ito batasan. Kaya ka lang kasi ng inahan. Di ba mga kaisunan, ayaw yun. Kay matutpas pala ang kasulatan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano naman na siya? Tabihan ng imong inahan, tabihan ng imong inahan. Diba? So bakirong imong inahan, so bakirong mo ng imong. Isogay mo na, isogay mo na. Anak na siya mga kaisunan, kung para sa Ginoo, kinahanglan tahuro din siya. Now, verse 2. Tumawag ka sa imong amahan o inahan, kini mao ang nahaunang sugo. Ang first di ay kasugo sa Ginoo, mao ang pagtawag sa imong amahan o sa imong inahan.
Okay, kay may isaad. Aron, verse 6. Tanong niya sa kasunod, tanong niya. Sunod mo sa atong wali. Aron, uswagod ka. Klaro ba? Aron, uswagod ikaw, o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa iyo na. Kung musukol ka sa imong amahan o ginahan, dili ka magpaswagan. As far as the Bible is concerned, kung musukol ka sa imong amahan o ginahan, mamuko ang imong kinabuhi. Please, ayaw yung musukol sa imong ginahan. Amen. Huwag ka na isukol sa Ginoo. Amen. Okay. And Proverbs 1:8, nag-ingon din hibag eksunan, the word son can be interpreted to include sons and daughters. Kanang ingon nga son, sa Proverbs 1:8, nag-discuss ka na siya o sons and daughters. Now, kung ipasabot mga kaeksunan, this verse emphasizes the importance of listening to parental instruction. At kinahanglan na ang mga sanay tawag na, gitawag parental instruction. Principle applicable to all children, regardless of their gender. Ang kinahanglan na mo halang pagtahon sa tanang mga instruction o sa tanang mga pagtudlo sa mga ginikanan ngadto sa iyang mga anak, mga kaibigan. Kaya walay ginikanan na magtambag sa iyang mga anak dapat. Tanang tambag sa ginikanan sa iyang mga anak makaayo o matarong para matulid ang iyang kinabuhi, mga kaibigan. Kung sa isip mo sa Ginoo, kinahanglan tahulog siya aron magmauswagon ang imong kinabuhi. Ikaduha, aron mataas ang imong kinabuhi. Amen. Oras kita sikreto ka kay sunan. Ay kanang ibutang ko pananglitan. Naay na mga tao nga namatay. Namatay na. Upo pa ang iyong kinabuhi. Wala siya na pasaylo sa iyong ginikanan. O wala siya napasaylo sa iyong anak. Wala siya napasaylo mga kaisunan. Ang resulta ka, adunay consequence. Especially, mabuo ang imong kinabuhi. Unforgiveness. Ang nagitawag o dili mapasaylo. Ang unforgiveness mga kaisunan, sama sa among seminar, sama kanya siya sa lupa at taga, lupa at taga na ikot kong nylon, kunya gibutang sa imong baka dito sila. Kung wala ka makamasaylo sa imong iksukon na kaisunan, sama na ka ikutangan ka o taga, kanunay nylon din sa matulog ka, kanunay ginabira kung taga sa imong kuwan. Mulakaw ka, kanunay ginabira ang dinhi. Kung trabaho ka, sumutan ka pagpamatik sa imong kontra ko mo. Gawa ko nito kung mapasaylo mga kaigsunan, hangtod nga ang sakit, ang daghang sakit sa kinabuhi sa tao, mao ang unforgiveness. Amen? Amen. Dihan katagtangon nimo to ang taga mga kaigsunan. Adun na kay kagawasan ning kinabuhi. Because unforgiveness, kanang dili mapasayloon nga kasing-kasing mga kaigsunan, makapadakot, makapaubah sa imong bukog. Because the Bible says, a merry heart doeth good like a medicine. Ang malibayon nga kasing-kasing sama o tambal. Amen. Apan katong unforgiveness nagapauga sa iyang bukog ug mao katoy hinungdan sa daghang mga sakit
sa imong kinabuhi. Pag-isunan, susihan ang imong kinabuhi karon diha sa Ginoo. Amen? Nabinig sa mga anak, na usahay di ganahan sa mga tambag sa inahan. Sa po, panginahan kay grabe mo kay kumatita pa kapon. Nakita mo kayo kung inahan. Na ikaw ay anak mo, kapaya mo matita ko. Namaon lang sa hindi mo kasinabot. Pero mga kaeksonan, you forgive. Forgive your mother. Forgive your children. Mga kaeksonan, aron doon natin nagawasan sa pag-alaga diyan sa Ginoo. Amen? Sakit ba ni kulunga para kaninyo mga kaeksonan, para ka nato. Kumawa ka ni kamaturan. Sugod ang sarili mga kaeksonan, kay ang wali, dili tanan ang malipay ka. Ang mga mensahe, dili tanan nga maganahan ka. Sa garas, doon ay magwali mga kaeksonan nga makapasakit sa imong buhay, makapasakit sa imong dalungan mga kaeksonan. Pero ka na makahatag o kayuhan sa imong spiritual life. Amen! Okay na pang manining na tungwali. Hallelujah. So, kapit na human mga kaeksonan. Okay. There are two common temptations. In the house, there are two common temptations. Unang temptation sa mga anak nato sa ginikanan ng kaeksonan, ini gitawag og temptation of rebellion. Labi na, di nyo kaganahan, mamati sa imong nanay, sa imong mama, sa imong mami, o niya, mo rebelde ka. Remember, rebellion in the Bible, rebellion is defined as disobedience to God's authority and command. Sa diha nga nagsugod ka o pagrebelde sa imong mama, sa imong nanay, sa imong mami, sa imong sa pananguban, sa nitawag di mo, mga kaeksonan, you are disobedient. Amen. To God's authority and command. Kuyaw di ay ang mga anak na magrebelde. Kaya pagpanahon na kasamaan ka sa imong mama, kasamaan ka, kunya ka. Kaya ba kayo namin mo na pulayas na yung hindi? Tinawag na siya. Nabila nga, huwag ka mamati sa suko sa imong mama, o niya, bunalan ka, gilatos ka. Okay man ang latos ka magkaisunan. Kung ako ay pasundihon mga kaeksonan, gikan sa akong ginikanan, sabing latos. Tinood na di ba po kumamati? Di kumamati sa una, kaya sige rin mula. O kung pagtanaw, asa na akong isuko ni mo, basta latos mga kaeksonan, ako kami kawaho ko, sanga sa kayapas. O kung niya, bubuha ko gamit siya, katunda-kunda ko, di ba? Kaya ang tambag, ang paglatos sa inahan, mga kaeksonan, magkatabang. Ayaw pag-rebelde, mga kaeksonan. Sa diyan nga pag-rebelde ka sa imong ginikanan, you are disobeying the authority and the commands of God. Rebellion is often portrayed as the characteristics of evil. Ang rebellion, mga kaeksonan, doon sa gitawag o kinaiya nga kaunan. Amen. And can be lead to spiritual bondage and negative consequences. Kung masabot pa kaeksonan, nga ang mga taong nagpapabata na nagrebuilde sa iyang inahan, sa iyang inikanan, mga kaeksonan, magadalagan na siya na ito sa spiritual bondage, spirituhanon ng pagka-ulipon, kung ang consequence niya ng mga kaeksonan, mao ang gitawag ng negative consequence. Amen. So, mao tayo unang tentasyon sa panimalay sa anak o ganito sa inahan. So, number 2, mga kaeksonan. Second temptation. Second temptation in the house, in the family. Forsaking, temptation, forsaking the teachings. Pagbiya
sa teachings pagtulunan sa inahan. Amen? Sa inyo sa verse 8, do not forsake your mother's teaching. Ayaw yun o biyai ang pagtulunan sa inyong inahan. Kung sa may mga pagtulunan sa inyong inahan, diretso ta magkaisunan sa mga pagtulunan. I-adjust ang atong okay. What are the teachings of mothers? First teaching of the mother is emotional intelligence. Wa man siya mo eskwela, wa man siya mo na emotional intelligence. Wala siya mo eskwela o kolehiyo, wa man siya nakatiwas sa kolehiyo, nakatiwas man siya. Pero mga kaigsuonan, ang pagtudlo sa inahan, lahi kay sa pagtudlo sa amahan. Masuon kaya kayo ang mga anak sa inahan. Kasi ako lang, ako mga anak, suon ba siya sa akong asawa? Oo. Kaya ka nang maglakaw mi. Lukay kayo ko kay, oo man sa akong inahan. Ipuwan-uwan. Bita nga ilang mga anak, ipuwan man sa akong ko. Okay na? Okay na? Mga kaigsuonan, emotional intelligence. Kung sa'yo po, ipasabot niya na mga kaigsuonan, the capacity to be aware. Nagtudlog siya na ayaw to himuha. Siya ang mag-control sa imong kinabuhi. Nagtudlogan ka sa ang mag-control, pag-express sa imong emotion. Diba? Ang inahan, nindot kaayo, maayo kaya siyang magtudlog magkaigsunan. Nagto sa iyang mga anak magkaigsunan. Lalo siya nagsubot sa pagtudlog. Gikan pagaling sa tapuangkan sa siyang tiyak magkaigsunan. Ihanadaan sa iyang kasing-kasing. Sama na magtudluhan na ang iyang mga anak. Sa tinawag o emotional intelligence. Sunod, ang pagtudlog sa inahan, character development. Ang pagtudlog sa inahan ng kaigsuonan, o ang pag-develop sa imong pamanasan. Amen. O nang maayo kong patasan karon, kano, kagituduan maka sa mga maayong pamatasan ng kaigsuonan tungod sa imong inahan. That's the teaching of your mother. Wala ka itong maabot ng mga mother, dapat magtuon mo ini mga kaigsuonan. How to teach your children. Now, character development, it is the process of making characters feel real and relatable. Kinahanglan mga kaigsuonan na makahanipalo ang nanay kung saan pag-develop sa ilahang mga kinaiya. It is because of the mothers. Diba? Tumay pagkatao mo at di ka palapukan, di ka palangawan. Diba? Kanya, kung malibang ka, ngihi ka, puhisyo kayo sa inahan. Puhisyo kayo sa inahan. Trabaho ang amahan. Kanya, ang inahan mo nagpilit ito. Kapoy kayo pagkatiman mga kaigsuonan. Iyang panabunalan, no? Dili niya bunalan kay iyang gimahal ang babaeng bata. Iyang mo niya hangtod sa pagkadako mga kaigsuonan. Iyang mo niya tungod kay iyang gihigugma ang iyang anak. Amen. Character development. Now, ang nanay ni ay mutudlok din sa sigitawag o life skills. Life skills are essential abilities that enable individual to effectively manage everyday activities, challenges, leading to a more productive and fulfilling life. Kanang skills na ito mga kaigsuonan. Inahan, sa pagluto nini mo pinansiyo, sa pagluto, hantod na mga ikagkanay mo na ibaluan. Tungkol sa inyong nanay. Di ba? Ano man?
ako kang luto, is because of your nanay. Kaya rin meaning na kung mo, yung palutuan kasi mong mana kay nagtrabaho yung mana, ay mong naguluan. Sinong para o tinula. Ano na wala mag-practice with mo, no? It is because of your mother. Next is, they teach empathy. Gusto mo ng empathy, mag-reaksyonan. The ability to understand and share the feelings of others. Itulungan mo, mutahod ka sa imong isa katao, mubati ka sa pagbati sa isa katao, it is because of your mother. Amen. Okay, nanay siya. Ulangan ng mga nanay ka ng tao ng reaksyonan. Para kanila na. Next is, tinuluan siya o compassion. Okay, other than ba? Compassion. What is compassion? Concern for the sufferings or misfortunes of others. Kung tinuluan ka kung sa concern, pagpagkabala sa uwan. It is because of your mother. Itulungan ka na aramig na dako ni mo, doon ang po kayong pagpati sa pagtabang, sa pagtuol sa iyong isang tao. Asa gigana, gigana na sa imong ginikanan. Respect. A feelings of admiration and high regard to someone. Ang respeto na ito mga kaigsunan, itulungan ng respeto. Amen. That's critical. Mo na mag-exuna usahay mawat ang respeto tungod kay nahurot ng atong isa na gitawag doon sa itong standard o salamat sa tambag sa nanay. Ang tambag sa inahan, mag-exunan, nakapatabang. Except atong mga nanay yung mga nautan, naman ang nanay yung mga nautan, mapito ang tambag sa Jerusalem. Kung sa mga Kristohano ng mga nanay mag-exunan, blessing ka sa imong panalaya. So, kindness. So, ang kindness, pagkamayo, itutuluan ang imong anak sa pagkamayo. Sunod, importance of hard work. Anak, hard work mag-exunan. Kasi nagtudlo ni mo, anak. Usahay kita, gusto na taga, papunta to dito, ako na tayo. No. Pagbuti mo sa eskwelahan, ibig kayo, mukhaon na ka, palumahon ba ka, pakausun pa ng tunay dito, pabukhaon pa ka dito, palit sa dito, palit sa din. Diba? Kasi gutom na kayo, kamuanto ka. Nga naman, the mother teaches you of hard work. Amen? Unang resulta, mga puutan ng mga anak. Amen? Puutan ng mga anak. Mga dili subladang mga anak, mga kaisulan, nga naman, tinatudlukan sila sa Diyos nun ng pamahagi. Amen. Napagay nyo nga, subukan ka, palikot kitchen ito. Pagdali! Anong kayo natumpa na dyan? Tanawa ka ikaw. Paspas mo ka, mudahan mo. Yun na kayo pagdali. I-practice yun siya mga kaisunan sa ginawa the importance of hard work. Now, perseverance. Saan ay perseverance mga kaisunan? Paglahutay. Ining kinabuhi ang mga kaisunan. Tinahanglan na malahutay ka. Amen. Amen. Huwag magiging bukas ka mga lawan, ginaan na tayo, may tiyang bahaw at o kining hula-hutay tayo kung may bahaw. Tugho mo na ito, lukaw mo na ito. Huwag magiging asin mga kaisunan. Okay, ako lahon lang na ito. Anon, makalahutay tayo ini kinabuhiya. Because the word perseverance, persistence in doing something despite difficulty, delay in achieving success. So, abot mo gina to sa atong kalisod, mag-resunan. Di ba ako na mga anak din niya, ako po ako yung militaryo din niya. Kanananak, i-anak ng militaryo. Ikantas mo na kapus, kaya kayong bahin, mag-resunan. Muna nalikamot ta. Sa niya nalikamot ta, mo ni karon. Kaya tungod sa bakan ito sa atong maglikanan, mo ni kita karon, mag-resunan. Mo ni kitutlo sa imo
Ginikanan. Labi na sa imong inahan mga kaigsunan. Next is, katapusan mga kaigsunan is resilience. Kung saan ka resilience mga kaigsunan? Sa Bisaya pa na siya, kitudluan ka o kalipon. Kalipon ining kinabuhi. Because the word resilience, the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Ikan sa kalisod, maka-recover ka dayon, yan ang mga kaigsunan. It is because itudluhan ka sa pagbuhat ni Monino, Moniday, Monini, Moninangga, Monipimoon, di ba? Itudluhan ka mga kaigsunan. Mauna nga, ang atong mga hinikanan, labi na sa ang inahan, usog ka yung tudlo mga kaigsunan. Sila mo'y good teachers. Kamong mga nanay, mo'y mga good teachers. Ang father is a good instructor. Magot mas pala ang sulatan. Bible says, mayroon pala ang sulatan na maukini ang command sa Ginoo. Obey your parents in the Lord, for this is right. Amen? Mga nanay na kaigsunan, mothers, guide the children in developing a value of faith and cultivating a positive mindset. Kung sunod na ito, hindi kining mawali ang mga kaigsunan. I-bless ka, Ginoo. Magmuswagong ka, mga kaigsunan. Mutaas pa ang imong kinabuhi. Kung nga, naiingon din ayaw o tamaya ang imong inahan sa iyong pagkatiguran. Ayaw siya tamaya mga kaigsunan. Nakita nato nga daghang mga albina nga ang mga anak asinso na kapalit ng mga daghang mga propiedad. Kung rin sinasaw na ang mga anak dato na, iyakin na. Napagtato niya sa iyang mga ginikanan nga kung rin na ay wahapon ang ginahan, himukot ang labandera sa ano yung panimalay. Yan niya ba? Ang mga inahan na himong labandera, na himong dishwasher, luoy kayo ang inahan. Himuha silang queen sa iyong panimalay. Pag mga nato na mo, kuha kami, na himuha kami hari o mga reyna sa iyong panimalay. Pero naman, ay ang nanay at tatay o ipurong-purong sa ulo ninyo o kulintas sa inyong mga dumahan. Amen? Bisa kung sana ka, igulang ang inyong ginikanan, bisa kung sana igulang na sa inyong mahan, igulang sa inyong ginikanan, amahan, tahura siya mag-aksyonan. Kaya kung wala sila, wala ka. Kung wala sila, dili ka ibukso, dili kinabuhi ang mga kaigsunan. Amen? Tubutan na to nga ang gracias Ginoo mao'y magkakatagbabaw sa atong kinabuhi. Ay ibuti nga ang sala mga kaigsunan mao'y kanunay na nagalihok sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Doon sa kabata. Gamay yung bata mga kaigsunan, 3 years old. Kung niya, itiwasan nilang palay, nakakita siya ng bata palay. Pagkakita niya sa bata palay, ikukot niya. Di ikot siya makadakot sa bata palay. Matakot siya, di ba? Di siya kukot kay kusok pa menurut ang mga bata palay. Bato na niulit siya. Pinaka mga abdan o pumas mga kaigsunan, imbag ay yung mata. Ipula ang iyong mata. Kanyang pagkahapon, imbag niyo. Yung pagkauma, idala sa nanay, o sa iyong tatay, nga sa ospital, sa doktor. I-check sa doktor ang iyang mata, pula din. Wala kayo nakita, wala kayo nakita dito na kung saan diferensya. Italaan siya kung kanang itawag eye ointment.
ay, kini bisnito na ka na, kanya, mauto ka, tao sa mata mga kaigsunan, naulian ang bata. Okay na, okay na ang bata, wala na kulaw, wala na hubag ang iyang mata. Kung abot ang panahon mga kaigsunan, naabot ko pila na simana, pila na bulan, ang maong bata, nag-aanam siya kahalap. Saan itong halap? Karabang dili na siya makakita, nag-aanam siya kahalap mga kaigsunan. Hantod na nakabulan, hantod ang bata, dili na may siya makakita. Natingala ang mga ginikanan, ano pa lang ining bataan, dili na may siya makakita. Kay di ay, ato sa eye specialist. Ito yung specialista sa mata. Tanaw dito, naman din, yung mata mga kaigsunan, tanaw dito, i-check yung sa mga eye specialist. Pagtanaw mga kaigsunan, nailiso. Tungod sa kadugay na dito, na gamay kayo ng liso mga kaigsunan. Ito na liso na kuha niya, itong pagdakop niya sa butterfly. Nailiso dito, tungod sa kadugay na si lalong, may turok ang liso dito, kunya, nagsugod na siya o gamot. Haptog na ang bata, dili na siya makakita. Pag-check sa doktor mga kaigsunan, uy, naay misteryoso na liso din na nagsugod na o gamot. Mayroon doktor na ako din kuhaon. At kung dili ni kuhaon, mapunta na siya haptog sa iya pinatuloy. Mga kaigsunan, ang sala sa pinatuloy sa tao. Sama na sa gamay kayong liso. Dili mo ma-detect, dili mo ma-ilhan, dili mo makitaan, huwag makakita, huwag makakita, niya, ano na siya ay gitaguan na gamay aliso sa sala. Kanya katong sala, niya ay makaigsunan. Nabuhigtok. O kung niya, bigamot. Sa niya bigamot, ito siya makaigsunan. Nagkaanam siya o kahalap. Nahalap siya spiritually. Nawala siya. Dili na siya makakita sa kamatuoran. Dili na siya makakita sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Dili na siya kung mamahati siya o wali, dili na siya makasapot kung sa to'y puti masapot dito. Naman, halap naman siya. Dili na siya makasapot mga kaigsunan sa mga pulong tungod kay ang sala diha sa sulod, may gamot naman. Bato pa sa doktor, kuha ko na ito aron siya makakita balik. Mga kaigsunan, nilingat lawang, kung na may kayong liso sa pagkakasala sa iyong pinatuloy, makapanay, makapapunta ka niyo diha sa paglalakad sa Pinoon. Nang kayo mga kasi pag-ayaw ng tahanan niya, ito karoon wala na makakita sa simbahan. It is because napay gitawag ko unforgiveness. Unforgiveness. Kanang wala niya doon sala niya, wala niya kasumbong na ito sa Pinoon. Kinahanglan mo kaigsunan, isumbong kayo na ito sa Pinoon. Labi ng mga anak, na ito siya nanay, kung sa may mo kita sa iyong nanay, bahala siya. Gugmaan siya. Ang mong panginahan, hindi ko siya. Inasal, sorry ka na. Doon na siya. Tinutandaan mo kaigsunan, matuta. Kaya tubuti niya ang liso sa pagkasuko. Maway mo bawag kanino sa iyong paglalakad sa Pinoon. Ang liso, maway makapapa sa iyong relasyon sa iyong pamilya. Ayaw pag-rebelde. Ang pag-rebelde mga kaigsunan, maway disobedience, maway pagdilim, pagtuman.
sa kasunod. No perfect mothers. Wala ko'y perfectong inahan. As well as no perfect children. Itang tanan, dili kahigpit. Kung niningan lawa makaisunan. Ako mga nanay, ako mga inahan, para pala sa inyo ning minsan. Una-unaan, kung nahipos ka sa imong mama, nahipos ka sa imong nanay, nahipos ka sa imong mami, sa kanya kasi tawagin sa ilo kasi ang mataas ang dito. Ang mataas at i-bless kasi mo. Wala ko siya. Wala kami kung sundin niya. Alam mo. Question. Nagkampo ko mag-exunan para sa mga ginahan niya. Lawang. Kung gano'n ang ginahan sa sa tubangan, sa itong mga ginahan sa Tubang mo dito, kalihog na ko, hawin na ng cellphone, may pagpunta na siya. Oo, ay ilunay mo, hawin na siya, kalihog. Okay. Tubang dito, ikaw tubang. Nanay, magka. Okay. Kiniganawa, affectionan. It's time to heal. It's time to embrace your mother. Time hindi ka ay maghanap ng pambutuman mo. Si Pastora na sa ihanap na snack ito. Okay. Tanawa ni mga mother. Kapag mga anak, matanaw sa inyo mga inahan, sila magbigat ng guwapa ninyo sa inyong pagtanaw. Diba? Pero sila mga inahantos para ninyo. Kawan, kailang mga anak, wala din dito. So, mga nanay, you are blessed by God. Nagka-produce ka mo mga anak na makakukutan. Nag-produce ka mo mga anak na mag-gustuhan. Marunan lamang, lalaro. Pinaagi ka ninyo, ano na yung mga nahimong mga natong tao sa kalimutan. Nahimong mga businessman, nahimong mga mayor, nahimong mga congressman, kanito. At mga nanay, nahimong silang inahan. Nahimong mga successful sa kadiliman. It is because of the mother. Kaya ito yung po mga nagsulat ng mga nanay. Kamahanan mo malaki ito. Salamat Lord sa mga inahan sa iyong pag-antos. Salamat Ginoo sa iyong pag-antos, Ginoo sa pag-amuha sa iyong mga anak, sa gagmay pa sila. Yapas, nagawaman silang tiyan. Ilan ang dimahal ang ilang mga anak tungkol sa 9 months, 7 months, 8 months. Gawas sila rin kalikutan na tungkol sa mga nanay. Lord, salamat sa ilang tinapugay na imo silang di-bless. Salamat Lord sa linya nila ginawa na nagdagmong lumamugang na may tabo. Ikan sila kalipatan. Mahibong madagpong mga pastor, mahibong urol sa among nasod, urol sa among syudad. It is because of the mothers. Pagkat salamat sa ilang kinabuhi na ilang dinidiglig, ilang kinabuhi para sa ilang mga anak. Lord, sa ilang mga teachings, sa ilang mga pagtulong sa ilang mga anak, sukat sa gamay ang mga yapot ng ilang pagpapalong. Kung dinigat lamang, Lord, ulangan sila sa mga kapangayong tanan. Mahimo sila i-bless. Dini mo matiliman, dini sa simbahan, dini sa Ayala, dini sa Rimulo, dini sa Talisaya, dini sa Broken Homes. Salamat, Lord, sa ilang dedikasyon.
God. Wala na Jesus. Wala ko din. Huwag nining ang tawag mga kaisunan. Wala ang inyong inahan. Kung doon na may mabuta na sininawa ka na. Hindi sila nag-kwento. Wala sila. Wala sila kung haluka sila. I-pray sila kung doon na may mabuta na nasakitan kanila. Sorry ka to sa nanay. This time, o yes, ikaw na mag-uul mo mga anak sa inyong mga nanay. Hallelujah. Yes, hallelujah. Okay. Iminan yung mga mami ninyo. Sorry ma. Sorry mami. Sorry ma. Isubol ka din mo. Isubol na to. Sorry. Sorry di kayo. Nagkinapugi yung mga eksona. Naghatag sa ating kinapugi. Nagpanahon na usubol ka sa iyong mama, usubol ka sa iyong mama. Ano na panahon na ano masaya mo? I-release diha sa sulod sa mga kasing-klaseng na ang blessings mag-alagaya sa mga. Ako kayo, napamagpapama ka no, wala akong makanin pero ako di batik pa kayo sunan. May tayo, ako naman siya. Ako siya. Takso. Kaya siya po yung patahilog sa akin sa buhay. Ako tayo klaro, ako siya klaro, pero nagtutulong siya na ako sa pagkakataon. Dahil sa akin. Hindi ko kayo magpusunan sa atong kahit hindi kayo. Okay? Salamat sa inyo. Salamat sa nalipay Pinoy. Nagpunta ko kayo sa mensahe ng manini ang ihanan ng Pastora. Oras, alas 12:50 na. Marami po kapalakang sa nanay Islam na ihanan. Father God, salamat kay kanino. Salamat Lord sa mga mensahe. Ay tungkol sa mga nanay, sa mga anak. Lord, this is the day of reconciliation. Nag-reconcile. Usahay ang mga anak, puso ko sa inahan. Usahay ang mga anak. Diling mamalik sa teaching sa inahan. Kapanunin ang lawa. Nagpakubos ng mga anak nagpo sa inang Panginoon. Ulikan salamat na mahal sa mga blessings na itong ipadagayan Lord ni Pinabuhin. Like ko ka sa mga puso. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nalikod na naman ng kaisunan ang ihanan ng Pastora. Nagkailan sa nagdala ng Pastora. Sila isa.